Mga katanungan sasagutin, mga alalahanin lilinawin. Ito ang programang Tulay Nyo sa serbisyo publiko. Ako po ang inyong kapatid, Cheryl Cosim, Sagot Kita. At napapakinggan nyo po kami sa Radyo 5, 92.3 Radyo 5, True FM, dito tayo sa totoo. At live din po tayo sa Facebook page ng True FM. At tayo po ay kasalukuyang nagtitest broadcast sa Signal Channel 19. So sa lahat po ng Signal subscribers, mapapanood nyo na po ang True FM sa Channel 19. Tutok na po kayo. Oras natin, 4 na minuto makalipas ang 4:00 ng hapon. Kamusta po ang inyong Lunes? Kamusta po ang inyong weekend? Sana po'y nakapag-recharge po kayo. At extra special po ang darating na weekend. Ito po ay para sa mga haligi ng ating tahanan, ng ating mga tatay, si Papa, si Daddy, si Dad, si Pops. Ayan. So sana po ay mag-prepare tayo ng something special para sa ating mga mahal na ama. Di po ba? This coming Sunday na po yan. Kaya wag niyong kakaligtaan. Well, today, araw ng Lunes, ang ating episode po ay para po naman sa mga miyembro ng SSS. Alam niyo bang pwedeng mas mapalaki ang inyong retirement benefits? Mayroon na po kasi silang tinatawag na My SSS Pension Booster. Ipaliliwanag po yan sa atin ng ating guest mula mismo sa SSS maya-maya lamang po. Ang ating question of the day, gusto mo ba ng mas malaking retirement benefits? Yan po ang isa siguro sa tayo pong mga Pinoy, hindi natin masyadong pinaghahandaan or gustuhin man nating paghandaan at magkaroon tayo ng mas malaking pension or retirement fund, when we retire nga, iniisip natin, saan pa ako kukuha ng budget? Paano pa ako mapapalaki yan? Pinagkakasya na nga lang namin yung aming pinagkakakitaan. Pero ito po yung isang mahalagang bagay dahil maririnig po natin sa mga nagre-retire na it's not even enough yung nakukuha po nila sa SSS na pambili pa lamang po ng kanilang mga gamot o yung kanilang mga maintenance, diba? This is good news, mga kapatid. Ito pong sinasabi ng SSS na booster at dahil mas maganda po ang ating magiging retirement na makukuha, diba? Retirement pension na makukuha when we reach the age of 60. So kung may gusto po kayong itanong concerning your SSS membership, maaari po kayong mag-post sa ating live stream, mga kapatid. Maaari nyo pong i-post yan at mamaya rin po, pwede rin ho kayong tumawag sa ating tanungan hotlines sa 8631-5788 or 8631-6674. Again, that's 8631-5788 or 8631-6674 para diretso po namin kayong i-connect sa official na ating guest po for today mula po yan sa SSS. At live via StreamYard, kasama na po natin si Sir Edgar Cruz. Siya po ang Senior Vice President and Chief Actuary ng SSS. Magandang hapon po sa inyo, Sir Edgar. Magandang hapon po at magandang hapon din sa mga taga-subaybay ninyo. Nung narinig ko po ito, said Edgar, itong SSS Pension Booster, sabi ko, maganda to. Kasi nga, I'm 50 years old, nagkukumahog na mas gusto mo syempre when you retire at the age of 60, di ba? Mas yung kampante ka na hindi ka masyado magiging dependent sa family members. Yung may sarili kang hawak na pera at makakagastos ka on your own. So, maganda pong balita ito. Ano nga ho ba para mas maintindihan nating mga members? Ano ba itong My SSS Pension Booster? At kailan po ni-launch itong program na ito? Opo, tama po yung sinabi nyo na importanteng usapin yan, lalo na dun sa mga tulad natin, yung bang medyo palapit na ng palapit yung pagre-retiro at medyo nag-aalala na. Ito po ang pension booster. Actually, ni-launch po namin to lagpas 1 taon na. Ito po yung tinatawag na WISP Plus. Okay. Kaya po yung ginawa namin ngayong araw na to is merely relaunch, renaming, and rebranding kasi hindi masyadong naiintindihan pag WISP Plus . Samantalang pag pension booster,
intindido agad ng mga tao. Alam nila yung pensyon, alam nila yung booster, nag-booster shot tayo ng COVID, Yes. boost natin yung loads natin. At in nga po, tama po kayo. Gusto namin palawigan yung programa dahil maraming mga kababayan tayo masyado ng huli para pag nalaman nila na pag nagretiro sila, maliit lang pala yung tinatanggap nilang pensyon o kulang pala para sa panggastos nila. So ito po yung oportunidad na ibinibigay namin sa mga miyembro na nais na mas lumaki yung pensyon na tatanggapin nila sa pagre-retiro. Ito po ay voluntary. Lahat po ng members ng SSS maaaring lumahok sa programang ito. It's basically an additional retirement savings. Kasi po, ang isang dapat isipin ng mga miyembro at mga kababayan natin, ang pagre-retiro, hindi dapat po marami yung pinanggagalingan ng ating retirement income. Maling kaisipan po yung SSS po kasi hindi ito idinisenyo para lang para lang nag-iisang panggagalingan ng retirement income natin. Tulad din po sa ibang bansa, ang tinuturo po sa mga mamamayan nila, dapat marami tayong sources. So, nandiyan ang SSS, nandiyan yung corporate pension na tinatawag kung may pa-pension yung mga kumpanyang pinagtatrabahuhan nyo. At higit sa lahat, nandiyan din po yung pang-individual na pag-iipon. Kaya marami dapat po tayong pinanggagalingan ng income pagdating sa pagretiro. Kaya po itong pension booster, it's a savings program, primarily for retirement, pero may flexibility din po. Kung kailanganin nyo bago kayo magretiro, pwede naman pong withdrawin din. Ang kainaman po nito, convenient kasi yung mga miyembro natin na nagko-contribute na sa SSS, pwede na nilang isabay yung contribution nila dito sa pension booster. Isa pang malaking adbantahe, yung income po, yung kikitain ng kanilang pondo ay tax-free. Malaking bagay din po iyon. At yun pong expected income, hamak na mas malaki kung halimbawa ikukumpara nyo sa iiwan nyo lang sa bangko yung ipon nyo. Mas malaki po naman ang ina-expect na kikitain dito sa pension booster. Tulad po nung isang taon, noong 2023, ang return on investment ng pension booster ay umabot sa 6.9% kung hindi ako nagkakamali. At tax-free po iyon. So kung isipin nyo po, kung buwan-buwan, taon-taon, nagko-contribute kayo, sa mahabang panahon, mag-a-accumulate po yun para sa panahon ng pagre-retiro nyo, malaki-laki yung naipon yung pera sa pagre-retiro. Wow, that's good to know. So, paano po yan kino-compute yung expected retirement fund range? Okay, but wait, puntahan ko muna po, voluntary, di ba, sir? So, doon kung kunwari, ang isang empleyado, kasi yung empleyado, depende po yan sa sweldo, di po ba? Kino-compute yan. So, kung kunwari empleyado ko, gusto kong magdagdag, paano yung proseso niyan? At ako po kasi voluntary member because we're contractual or talents, ano po? I just make sure na ang binabayaran ko yung max na pwede kong bayaran kasi iniisip ko para mas malaki nga yung sa retirement. Pero paano po ba namin, may maximum amount ba yan? May minimum amount na pwedeng idagdag at ilagay doon sa booster pension? Una po sa lahat, kahit magkano po ang income ng miyembro, pwedeng lumahok dito sa pension booster. Yung sa tanong nyo, ano yung minimum? Ang minimum po namin ay 500 pesos. So, hindi naman po ganun kalakihan. At dahil nga po voluntary ito, halimbawa, para doon sa mga miyembro natin na hindi naman ganun kalaki ang sweldo or hindi regular, hindi naman kailangan buwan-buwan ay maghulog kayo. So, kung kailan lang. Pero talaga ang target po namin dito, yung mga katulad nyo, mga professionals na mas nakakaluwag, mas maraming pwedeng itabi, ayun, hinihikayat po namin kayo na maging regular yung iipon nyo pag i-invest sa pension booster. Wala pong maximum, nakadepende lang po yan. Marami po kasi kaming mga collecting partners kung saan pwede kayong mag-invest. So may mga
maximum din po silang amounts. Pero sa karamihan po ng mga miyembro natin, hindi po problema yung maximum. Kung ano yung kaya nyong itabi para sa kinabukasan nyo, para sa pagre-retiro, pwede nyo pong i-invest sa pension booster. Pero Sir Edgar, gaano ka-safe yung pera ko dyan? Yun po. Mabuting tanong po yan. Ang SSS po, hindi nag-i-invest sa mga delikadong investment o highly speculative. Tulad din po nung regular na SSS fund, ang importante sa amin yung safety ng inyong pera sa amin. Karamihan po ng investment namin ay nasa mga government securities na itinuturing na pinakaligtas at garantisadong investment vehicles. Mga corporate bonds po, yung mga blue chip bonds companies lang po ang ini-invest namin. Nag-i-invest din po kami sa mga pension loans ng mga members ng and member loans ng SSS na garantisado din po 'yon. Kaya po ligtas po, safe na safe yung investment nyo sa SSS Pension Booster. Ano nga po ulit yung magagandang features po ng SSS Pension Booster, Sir Edgar? Ang una po ay yung convenience dahil pwede na tong isabay pag nagbabayad kayo ng SSS contribution. Pangalawa po, walang tax ang income. Napakalaking bagay po noon ng pagiging tax-free ng investment income nyo. Pangatlo, yung safety. We invest only sa mga stable investment instruments. Siguro pang-apat na po, yung brand name ng SSS. Alam niyo po, 66 na taon na po ang SSS, talagang maasahan ito. Wala pa kaming pensionadong hindi nabigyan ng pensyon. So hindi pa kami pumapalya sa pagbibigay ng pensyon. Yun po ang isang. At panglima po siguro, mas matipid po yung fund management kasi isasabay po namin to dun sa pondo mismo ng SSS para sa regular SSS fund. Wala kaming komisyon kasi kung sa private industry kayo at bibili kayo ng mga ganitong say mga insurance products, may malaking commission pa yon sa mga ahente. Kami po, diretso na kayo sa amin, wala nang commission. So mababa po yung cost. Doon po sa, sabi nyo nga, walang max, hanggang kaya nyo namin, ano? Basta minimum is 500. Tapos kung kayang maghulog ng mahigit isang beses sa isang buwan, ay pwede rin po ba yun? Sa ngayon po, buwan-buwan lang po yun kasi ipinopost po namin sabay dun sa monthly contribution sa SSS. So, ang mas mabuti po siguro, iipunin na lang at saktong i-schedule na lang na once a month nagko-contribute. O kaya po, kung halimbawa meron na kayong may iba dyan, may biglang tinanggap na malaking halaga, pwede namang isang beses i-invest yung sabayan. Opo. Ang nakikita ko po dito ay similar to MP2 ng Pag-ibig. Ano po? Opo, ang MP2 po ay ganun din, isang savings program lang po. Siguro isang pagkakaiba nito is this is meant to be a long-term product. Ang MP2 po kasi may maturity yon after 5 years. 5 years, opo. Ito po indefinite until you retire. Opo. Actually, ang plano pa rin namin sa hinaharap na yung mga nag-invest sa pension booster, pag nagretiro sila, pwedeng iwan nila yung bulto ng pondo nila tapos ipe-pensionize. Kaya nga magiging dagdag na pension. Kasi nangyayari rin po yan sa mga tao na nagretiro, may tinanggap na malaking lump sum sa kumpanya at hindi alam po anong gagawin. Kaya sandali lang, ubos na. Ito po, mas disiplinado. Meron kayong malaking halaga na naipon at your retirement age. Ipe-pensionize po natin para on a monthly basis, may tinatanggap kayong, maaasahan kayong tatanggapin. Paano po mag-i-enroll yung members dito sa My SSS Pension Booster? Opo. Sa mga websites po namin, nakaplastado na sa mga Facebook page namin kung paano mag-enroll. Pwede rin po kayong magpunta sa kahit saang branch ng SSS
online po pwedeng mag-apply. Lalo na yung mga meron ng My SSS na online account, madali na po. At agad-agad po ay pwede na po magsimula. Opo, kanina nga pong sabi namin, kahit yung mga bagong rehistro pa lang sa SSS, karirehistro mo ngayon, nag-contribute ka ng regular contribution, pwede mo na ring isabay yung enrollment sa pension booster para magsimula agad. Kasi tama po yan, sa retirement savings po, mas maagang magsimula, mas mahabang mag-impok, mas malaki yung maiipon yung halaga pagdating ng retirement age. Yung po bang pagbabayad ngayon ng monthly contribution, ano po, as SSS member, tapos ito nga po, pwede naman, sabi nyo nga, isasabay na lang yung para sa SSS pension booster, ay may pagbabago po ba, may improvement, mas pinadali po ba ito sa members? Ako ho kasi, pasensya na nagtatanong po ako kasi nagpapabayad lang buwan-buwan. Naiintindihan ko po yun. Tama po, meron pong mga miyembro tayo na minsan nalilito, nahihirapan kung paano yung ang pagbabayad. Actually, mas madali na po ngayon kasi nga pinapayagan na namin yung mga online payments. Ang ini-encourage namin lang, mag-enroll kayo dun sa My SSS online account. Madali nang, kung familiar kayo sa PRN, yung payment reference number, madali nang mag-generate. At kung hindi man, marami kami at may mga ginagawa pa kaming mga tutorials sa mga Facebook page namin and other social media. And kahit pumunta po sa branch, magpaturo lang. Madali lang po yun. Kumbaga, nagiging electronic savvy na naman po ang mga tao ngayon. Para lang po kayo naglo-load sa GCash. So, mas pinadali na po yung proseso. At syempre, patuloy pa rin naman kami naghanap ng paraan. We welcome those feedbacks na pinapadali namin yung proseso para makapag-contribute kayo sa SSS. Mga kapatid, simula pa lamang po ng ating discussion at ito po ang pinag-uusapan natin. Ito nga pong My SSS Pension Booster na pwede pong maglagay pa tayo ng more than doon sa usual na inihuhulog po natin sa SSS para mas madagdagan po yung ating retirement fund pagdating natin ng 60 years old. Kung kayo po ay may mga katanungan, may mga concern, maaari po kayong mag-post sa ating live stream at mamaya po ay papasagot natin yan kay Sir Edgar. Or tawag po kayo kung may mga concerns kayo sa inyong membership, tawag po kayo sa ating tanungan hotlines sa 8631-5788 or sa 8631-6674. Again, that's 8631-5788 or sa 8631-6674. Huwag po kayong bibitaw, magbabalik po ang programang Sagot Kita. Kami po ay nagbabalik dito sa programang Sagot Kita. Kasama pong inyong lingkod Cheryl Cosim. At ang ating question of the day, mga kapatid, ay gusto mo bang mas malaking retirement benefits? Yan po ang ating pinag-uusapan today. At sali po kayo sa ating discussion. Maaari po kayong mag-post sa ating live stream ng inyong mga katanungan or maaari rin po kayong tumawag sa ating tanungan hotlines. At ang ating tanungan hotline sa 8631-5788 or sa 8631-6674. Kasama pa rin po natin si Sir Edgar Cruz. Siya po ang Senior Vice President and Chief Actuary ng SSS. Sorry, Sir Edgar. SSS po tayo today. Okay. Paano po mapapalago, Sir Edgar, yung pera ng miyembro sa ilalim po ng My SSS Pension Booster? Mas paintindi nga po natin sa isang ordinaryong Juan de la Cruz kasi syempre, di ba, pinagpapaguran po yan, napakaingat na gusto natin, may maaasahan tayo pagdating nga po ng retirement na mas malaki ang makukuha. Tama po. Tulad po ng Go ahead, sir. Opo, tama po. Dahil nga po sa isang karaniwang mga miyembro natin, hindi naman po ganun kalaki yung pera natin na kaya natin mag-invest sa mga negosyo o sa mga iba pang mga investment instruments na hindi available sa maliliit na kapital. Ang ginagawa po ng SSS ay pinagsama-sama yung mga maliliit na contribution ng mga miyembro
para makapag-invest kami sa mga instrumento na ligtas at mas malaki ang maaaring kitain kumpara kung sa iiwan lang natin dito sa bangko. Tulad po ngayon po kasi mataas po ang tinatawag na interest rate environment. Kaya ang SSS, yung investment team po namin, nakakapag-lock in ng mga government and corporate bonds. Mga instrumento po ito na kung saan mas malaki ang kinikita ng mga investments namin dahil nga po mataas ang interest environment. Ito po yung isang hindi kayang gawin kung isang maliit na miyembro ka lang, mag-isa ka lang, dahil talagang ang kaya mo lang paglagyan ng pera siguro, ang alam mo lang is bangko. Opo. So ang naitutulong po ng SSS, meron kaming mga magagaling at mahaba ng karanasan na mga investment officers na kayang i-invest yung mga pera ng mga miyembro namin sa ligtas na mga instrumento, at the same time nagbibigay ng income na mas malaki kaysa sa mga ordinaryong savings account lang sa bangko. Sir Edgar, pwede ba, kaya bang bigyan nyo kami ng example, yung magkano yung kikitain ng My SSS Pension Booster bago magretiro? Sample po, kahit na yung pinaka mababang hulog. Sige po. Halimbawa po, isang miyembro natin na ngayon 40 years old, biglang nag-isip-isip na gusto niya ng mas malaking pensyon. Halimbawa po ay nag-contribute siya sa pension booster namin ng halimbawa 1,000 pesos a month. Hanggang sa nagretiro siya at age, sabihin natin sinagad niya at age 65. So from age 40 to age 65, 25 years, buwan-buwan naghuhulog siya ng 1,000 pesos. Opo. Kapag ganito po ang ginawa niya, plus i-add mo yung mga kikitain ng pondo niya, yung investment income, makakaasa siya ng dagdag na pensyon na siguro ang estimate namin mga 4,300 pesos per month. Uy! Pag nagretiro siya at age 65. For life na po yun hanggang sa mamatay siya. So yung 1,000 pesos a month sa pagre-retiro, more than times 4 po yung kikitain niya ang tatanggapin niya on a monthly basis. Dagdag po 'yon assuming na meron siyang regular na SSS pension, kasi nga po ito is pension booster, dagdag na pension. So kung may maglalagay pala ng 10,000, abay buwan-buwan kung may sobra, napakaganda po niyan. Pero sir, ma-assure ba natin na okay, pwede, kasi depende po sa 'di ba, sa lagay nung pinag-investa ng SSS. Opo. Ang takot lang naman ng marami is ako, kagaya ko, concern ko, sige, kahit na hindi masyadong kumita, basta makakasiguro ko, hindi man kumita, makukuha ko pa rin ng buo, at least man lang yung hinulog na pera ko. Tama po. At iyon din po ang strategy ng SSS. Hindi po kami nag-i-invest sa mga tinatawag na speculative. Kahit nga po sa stock market, hindi lahat ng stocks ini-investan namin ang SSS. Hindi lahat ng bonds ini-investan namin. Talagang sinusuri po namin yung talagang malalaking mga korporasyon lang at mga yung mga ligtas na government bonds lang ang pinaglalagyan namin ng pera ng miyembro. Kaya naman hindi po malaki yung ipinapangako namin. Marami po sa mga kababayan natin na natutok suminsan sa mga investment scams na every month daw kikita ng 20-30%. Too good to be true. Warning na rin sa mga kababayan natin, huwag kayong magpapaniwala sa gano'n. May kasabihan sa English, if it's too good to be true, di ba? Then it's a scam. Ganun na agad. Kasi, di ba, mga kapatid, parang ang hirap Ang hirap paniwalaan. Parang isang red flag na po nating dapat tignan yun. Pag binigyan kayo ng assurance na makikita yung pera nyo palagi, buwan-buwan ng 30%. Tama po. Sa personal finance po, ang isang lesson dyan, talagang disiplina lang. Hindi yan nakukuha sa mabilisan.
nakukuha yan sa patagalan. Kaya nga po, mas maaga, mas bata, at mas mahaba yung panahon na pag-iimpok nyo, mas malaki yung aasahan yung maiipon nyo kapag kayo ay nagretiro. At ang maganda po dito mga kapatid, hindi kayo kailangan ma-pressure na malaki yung kailangan nyo. Basta minimum of 500, kahit buwan-buwan, paiba-iba yung halaga, basta hindi bababa sa 500, ay pwede. Okay. Tama po ba pagkakaintindi ko, Sir Edgar? Tama po, minimum. At hindi nga po kailangan buwan-buwan. Halimbawa po, yung talagang mga pinakamahirap nating mga miyembro, hindi kaya yung 500 buwan-buwan. Ang gawin na lang niya, magtabi siya ng paunti-unti pag nakaipon siya ng 500 and then mag-contribute siya. Okay. So, ituot mo yung kainaman nito kasi kung sa insurance company yan, sa iba yan, kapag naputo lang bayad nyo, naglalapse yung tinatawag, naglalapse, napapaso yung policy nyo. Dito sa SSS, walang lapsation. Mag-contribute kayo kung kailan nyo kaya, kung kailan nyo gusto, at patuloy lang pong kumikita. Kung ano man yung na-contribute nyo, patuloy lang na kumikita yon. Kung sakali man po, nakapaghulog na, bigla pong nagkaroon ng emergency, kinailangan po yung pera. Kasi kung tutusin, sobrang pera po niya yan. Parang ibinabangko po namin yan sa SSS, di po ba? Pwede ho ba naming makuha yon? Opo, pwede po. Dahil nga po voluntary ito. Ito yung magandang feature ng produktong ito, may flexibility. Kung magkaroon kayo ng biglang pangangailangan, pwede nyong withdrawin. In fact, after 5 years, wala nang buong-buo nyo makukuha plus pati yung mga kinita pa nito. Pag yung first 2 to 5 years po, may konting ibinabawas po kung maaga kayong mag-withdraw. Kasi nga po, ini-encourage namin yung mga tao na talagang pang matagalan to. Kasi ito po talaga yung primary objective ng SSS Pension Booster is for long-term retirement planning. Pero siyempre po, nilalagyan namin ng konting flexibility dahil sabi nyo nga, posible na merong mga emergency situations na kakailanganin nila ng pera. So, pwede naman pong withdrawin at may kita pa din yun. Kung sakali man pong, kasi yung membership, pwede ka naman mag-loan doon eh. Diba? Maapektuhan ba yung kita nung aking nasa pensyon? Walang kinalaman yun, sir. Hindi connected. Kung kunwari, nag-loan ako doon sa aking membership, 'di ba? Or nagkaroon ng emergency, 'di ba? May mga ganun po tayo makukuha sa SSS, although I never pa po kasi ako nakapag-avail ng ganoon. Pwede po 'yon. Maapektuhan ba yung aking booster? Pension booster? Hindi po. Hiwalay na transaction po 'yon. Siguro, you can think of it this way, parang dalawa yung alkansya nyo. Ayun. Meron kayong alkansyang yung traditional na SSS, pwede nyong utangan 'yon. At meron kayong pangalawang alkansya, yung pension booster. Ayun. Sakali man nga po na ayan na, paano po ang withdrawal procedure? Gaano po katagal bago makuha rin? Mabilis naman po yun kasi i-compute lang naman namin kung ano na yung balance niyo, kung magkano gusto nyo withdrawin. Kung lahat withdrawin nyo, i-compute namin yung total na investment income. Within a matter of days po, makukuha na. Siguro po paalala sa mga miyembros ng SSS, bakit dapat silang mag-avail ng My SSS Pension Booster? Bago po tayo pumunta sa mga calls and messages po ng ating mga netizen. Nawala ba ako, sir? Medyo nawala po yung last 10 seconds siguro. Opo, sir. Paalala lamang po muli sa ating SSS members yung kagandahan at bakit po dapat silang mag-avail nitong SSS, My SSS Pension Booster. Tama po. Sa mga nakikinig po sa atin, talagang hinihimok po namin lahat ng mga miyembro, lahat ng mga Pilipino na pag-isipang mabuti yung paghahanda para sa kanilang pagre-retiro. Sa pagre-retiro po, dapat po marami kayong panggagalingan ng retirement income. Ang SSS po, isang step lang yon, safety net lang yon. Dapat meron, hanggat maaari, dapat may pension kayo galing sa kumpanya nyo at meron din kayong individual savings. Tulad po ng sinabi ni Michelle kanina, dapat matuto tayong tumayo sa sarili natin
wag yung magre-retire tayo tapos umaasa tayo sa tulong ng iba. Kaya mas maaga, mas bata, pero wala pong pinipili yan. Kahit 50 years old kayo ngayon o 55, pwede po kayong magsimula, mag-impok para sa inyong pagre-retiro. Sir, mag-break lamang po tayo ng kaunti. Punta na ba tayo sa caller, Ayen? Sige, ready na natin yung isang caller muna po natin bago tayo mag-break. Kasama po natin si Sir Alexander Basconillo mula sa San Juan. Go ahead, Sir Alex. Hello, good afternoon. Good afternoon po. May tatanong lang po ako sa inyo. Opo. Sa SSS. I'm 58. Okay. I'll be turning 59 this September. Now, I have not worked for 3 years na. Next year kasi, I'll be 60. Ngayon, pag nag-booster ba ako, for that 1 year, at the age of 60, yung diniposito ko, malaki ba makukuha ang interest for 1 year? Go ahead, Sir Edgar. Opo, kahit po 1 taon lang kayong mag-contribute, may kikitain pa rin po rin. At tulad ng sabi ko kanina, ang ine-expect naming investment income, mas hamak na mas malaki kaysa doon sa kikitain nyo kung itinabi na lang nyo yun sa bahay nyo o idiniposito sa bangko. Saka tax-free po iyon. Sabihin ko rin po sa inyo, pinag-aaralin din po namin yung posibilidad na kahit 60 na kayo, pero meron pa kayong kinikita, pinag-aaralan po namin na payagan pang magpatuloy na mag-impok sa pension booster. Kasi po nga, tama po kayo. Ngayon po humahaba ang buhay ng mga tao, hindi na katakataka na mayroong mga more than 60, more than 65 nagtatrabaho pa. Kaya siguro po sa hinaharap, i-expand namin yung programa namin para yung mga retirees, mga senior citizens na nagtatrabaho, pero pa ding mag-impok sa pension booster. Sir Alex, alam nyo po, kahit hindi, Sir Edgar, ito klaruhin ko nga, kung kunwari, si Sir Alex, kailan po kayo magre-retire, magsi-60 next year? Apo. Okay. Pwede po bang i-avail niya na yung retirement, pero kung kaya pa niyang maghulog hanggang 65 sa pension booster, pwede ba yun, Sir Alex? Yun nga po yung sinasabi ko kasi kanina sa launch namin, may mga ganon ding request and pinag-aralan namin yan. Talagang nakaplano na kami na payagan yon. Hindi pa po ngayon pero soon po, palagay ko aabutan si Sir Alex, mapapayagan yan na kung gusto. Kahit naman po yung SSS, pwede pa rin niyang ituloy eh. Kung meron pa siyang kinikita at age 60, up to 65, pwede pa rin siyang mag-contribute po eh. Sir Alex, kung hindi nyo naman pa kailangan talaga, kung gusto nyo. Pero sabi nyo nga po, nahinto na rin po kayo ng paghuhulog. Ano po? Sir Alex? Apo, nahinto na po. Nagpunta ako sa SSS, sabi ko, since 1 year na lang, ang suggest sa akin na wag ko na raw pahulugan yung monthly ko up to at the age of 60. Dahil maliit lang daw ang idadagdag sa pension ko. Totoo kaya yon? Parang mali, Sir Edgar. Siguro po, ang tinutukoy po yung traditional na pension nyo. Pero ang sabi ko lang po, kung meron pa kayong kikitain, kung may hanap buhay pa kayo at age 60, halimbawa, naging self-employed kayo, at sabi nga ni Michelle, kung hindi pa naman nyo kailangan, walang masama na ituloy lang nyo yung contribution nyo sa SSS dahil mas lalaki ito para kung dumating yung time na talagang mahina na kayo at magre-retire, hamak na mas malaki yung naipon nyo at matatanggap ninyo. Opo. Kasi they allow it po hanggang 65 years old, Sir Alex. I see. Pero sabi sa akin sa SSS, hanggang 60 daw. Nagugulan ako, 60 ba o 65? Sir Alex, yung 60 po na sinasabi kasi ito yung yung optional early retirement. And totoo naman po, marami tayong mga kababayan at age 60 humihinto ng magtrabaho at tumatanggap na ng pension. Pero hindi po required na at 60
magretiro kayo at mag-apply for pension. Pwede niyong ituloy yun po. Hanggang 65. Opo. So, ibig nyo sabihin, the age of 60 is considered as early retirement. Opo. Tama Opo. po? Opo. Tama po, sir. Tama. So, I could still go for the age of 65 continuously depositing my monthly. Yes, sir. Tama po yun. Opo. I see. So, at the age of 65, only then I could get my monthly. Correct? Actually, hindi na po kailangan sinasabi lang po namin na pwede kayong mag-contribute up to 65, pero anytime between age 60 and 65, pwede na kayong mag-file for retirement. So my status right now is unemployed na talaga. So kung Okay meron po. pa akong natitira, kung itutuloy ko yan at the age of 60, at the age of 60, kung hindi ko i-avail, may matatanggap ba ako and then continue at the age of 65 Opo. yung hulog? Siguro po, mamadaliin na lang namin yung sinasabi naming programa na i-expand itong pension booster para kahit pensionado kayo na sa traditional na SSS, pwede pa kayong mag-contribute dun sa pension booster. Again, depende po yan sa estado nyo. Kung meron kayong extra cash, hindi naman nyo kailangan, gagawan po namin paraan ng SSS. Handa po kami, nakikinig po kami sa mga sinasabi ng mga miyembro. Kaya po namin gumawa ng mga bagong programa para sa tulad ng mga nasa sitwasyon nyo na kaya pa at gusto pang mag-ipon. So I could go to any SSS branch po dito sa San Juan to avail of that, Opo. yung booster. Sige po, sige po. Opo, sir. Ayan. Okay po, Sir Alex. Salamat po. Salamat po, Sir Alex. We'll go to the next caller, Sir Edgar. Kasama po natin si Edmundo Rosales ng Taguig. Hi, Sir Edmond. Ma'am, good afternoon po. Good Sir Edgar, good afternoon. Opo. Good afternoon. Tanong ko lang, interesado ako doon sa narinig ko sa inyo, yung sa, yung pension booster booster. po. Paano ma'am, entitled pa ba ako dyan? Pensioner na ako? Ayan, sir. Well, una sa lahat, congratulations po at tinatanggap nyo na yung pinaghirapan nyo nung nagko-contribute kayo. Sa ngayon po, unfortunately, hindi pa siya open sa mga Retired sa na. mga pensionado na. Pero tulad po ng sinabi ko kanina, Opo. marami na rin kaming naririnig na yung mga maagang nagretiro, age 60 at may mga tinatanggapang pera o kita Opo. na hindi alam po saan dadalhin. Makakaasa po kayo sa lalong madaling panahon, i-expand naman yung programa ng pension booster para yung mga kahit senior citizen na ay pwede pa rin mag-contribute. Opo. Sir, meron Abangan pa nyo ho lang isa. po, abangan nyo lang po, sir. Meron pa ho isa. Yung anak ko ho kasi ako nagbabayad nung monthly niya, yung contribution. Siya yung Opo. voluntary ho. Pwede Opo. siya, qualified siya dyan sa, sa Yes. booster. Yes, Opo. siya po. Sir Siya po Edmond, yung- ilang taon na po yung anak nyong binabayaran nyo? Voluntary member? 33 na po 53. 33 po, 33. 33. Sana all. Pwede bang pati yung sa akin? Kabayan. Oo, mas marami kong pera sa akin, kabayan. Pero napakabait nyo naman, tatay. Pero opo, pwede at malaking bagay po yan pag nag-retire po siya. Kaya gusto ko naman sa akin sana kasi hindi ko naman na medyo may excess ng konti. Kaya gusto ko sana Opo. i-invest dyan sa pension booster. Pero sa anak ko na lang po. Opo. Kahit na po kung kunwari, may sobra po kayo, gusto nyong lagyan, one time muna na 10,000 or 5,000 or basta minimum 500 kahit hindi daw po monthly. Opo, narinig ko lahat po. Yun, ganun. Naku, dapat talagang yakapin ka ng napakahigpit ng anak mo sa gagawin yung yan, Sir ma-approve Edmond. niyo sa pensioner po. Ma'am Ay- Cheryl, thank you Thank you, Sir Edmond. Salamat po. Mga kapatid, break po tayo ng maigsi, Sir Edgar, ha? At
Sa aming pagbabalik, sasagutin po natin yung mga post nyo po sa ating live stream. Huwag po kayong bibitaw, magbabalik po ang programang Sagot Kita. Nasa huling bahagi na po tayo ng ating programang Sagot Kita. Kasama pa rin po natin si Sir Edgar Cruz mula po sa SSS. Sir Edgar, diretso na po ako sa komento at tanong ng ating mga netizens. Si Shaila Sanchez, tama po ba na after 1 year lang pwede ma-withdraw? What if kailangan na po yung pera? Iklaro po natin ulit yon, Sir Edgar? Tama po. Ang usual rule is kailangan ng 1 year na holding period. Subalit, pinapayagan naming ma-withdraw within 1 year under extreme circumstances. Yung mga extreme hardships na sinasabi, mga critical illness o nasunugan, nagkasakunan, namatayan, pwede naman pong withdrawin within 1 year. Mm-hmm. Meron pong charges, may minimal charge po. Yung charge na tinatawag po, meron po itong management fee na tinatawag. Common naman po ito sa lahat ng mga investment funds. Kumbaga, pinagsama-sama natin yung pera ng mga miyembro, ginamit natin yung pasilidad at expertise ng SSS. We charge a management fee of 1% per year. Ano po ito? Comparable sa mga management fee ng mga private industry. Ito po, Sir Edgar, maganda yung itong katanungan ni Mark de la Cruz. Kapag namatay po yung may-ari ng account ng may SSS Pension Booster, saan po mapupunta yung nabayad nila? Ito po para pong pag-aari nyo ito kung namatayan ko ito parang bahay. Ito po ay mapupunta sa inyong estate. Ibig sabihin, inyong mga tagapagmana po ang tatanggap ng proceeds ng inyong pension booster. Mm-hmm. Pwede po bang maglagay ng beneficiary na kahit hindi po kaanak or hindi next of kin? Ang sinusunod po kasi namin yung succession law ng Pilipinas. So talagang merong sa batas, merong talagang pinapangalanang magmamana. Pwede po kayo maglagay ng tinatawag na secondary beneficiaries. Mm-hmm. Na kung wala na yung mga asawa, wala na yung anak, wala na yung mga magulang, pwede pong maglagay. Mm-hmm. Pero mauuna pa rin po yung mga talagang legal na tagapagmana. Si Leila Santos, mas okay po ba yan kaysa sa MP2 ng Pag-ibig? Parang gusto ko rin pong mag-apply. Pareho mo na lang lagyan. Tama po yun. Alam nyo po, ang Pag-ibig ay kapatid din namin na government agency. Ang talagang pinopromote po natin sa lahat ng Pilipino ay mag-impok kayo, mag-ipon kayo. Siyempre po, pinopromote namin ang pension booster dahil taga-SSS kami at ito talaga yung masasabi naming mission namin, yung para sa pension, para sa pagre-retiro. So tama yung sinabi ni Ms. Cheryl, kung kaya nyo, mag-invest kayo sa iba, mag-invest din kayo sa pension booster. Sinabi ko naman po kanina kung ano yung mga adbantahe ng SSS pension booster. So, palagay ko po, hindi kayo magkakamali kung maglagay kayo ng investment dito sa SSS Pension Booster. Si Justin Ledesma, may investment part po ba ang pension booster? Ano pong guarantee na babalik o lalaki ang perang nahulog? Magandang tanong po yan. Iyon po ang pinagkaiba ng ang bank deposits po. May garantiya po yan, di ba? May insurance yan, ini-insure yan ng PDIC. Ang sa SSS, hindi siya diretsahang garantiya. Pero, ang investment mandate namin ay i-invest itong pera sa mga ligtas na instrumento. Tulad nga po ng mga government securities at corporate bonds ng mga malalaking kumpanya. Wala pong sigurado sa buhay. Ang masasabi ko lang po, hindi kami sumusugal sa mga delikadong investments. At yung record naman po ng SSS sa nakaraang 66 na taon nagpapatunay na hindi kami pumapalya sa pagbibigay ng benepisyo sa aming mga miyembro. Si Delia Cabrera, pwede po ba mag-invest kahit 59 years old na ang age sa pension booster? Pareho po yata yan ang tanong kanina ni Sir Alex, kung di ako nagkakamali.
Pwede pa po yung age 59 kasi hindi pa po kayo retirado nun sa SSS. At sana nga po, tulad ng sinabi ko kanina, pinag-aaralan din po namin masusi na palawigin pa yung panahon na pwede mag-contribute sa pension booster para doon sa mga senior citizens natin na nagtatrabaho pa or kumikita pa even beyond 60 years old. Tinatanong ni Armand de la Cruz, ano po pala yung pinagkaiba ng WISP o sa WISP Plus? Combine na po ba ito sa booster? Opo, ito po yon. Yung dati pong WISP Plus, ito na po ngayon yung tinatawag naming pension booster. So, ito din po yon. It's just a rebranding and a widened campaign. Talagang ipopromote po namin ito kasi nga po napakahalaga para sa mga kababayan natin na maging financially literate sila at maging financially responsible sila para sa panahon na magre-retiro na sila. Ito, klaruhin din po natin ulitin natin, Sir Edgar. Sinatanong ni Nelson Cuerpo, tanong lamang niya, voluntary po ba yan? Quarterly, semi-annual, o annually maghulog sa booster contribution? Ito po ay voluntary, dagdag na savings lang po ito, pwedeng monthly, pwedeng quarterly, pwedeng kahit kailan lang kayo nagkaroon ng pera. So very flexible po ang payment dito. Kumbaga, kung ano yung kinontribute nyo, yun lang naman yung kikita. Siyempre po, mas madalas, mas malaki, mas mainam, mas malaki ang maiipon yung halaga. Alright. Naku, napakarami pa pong katanungan. Pasensya na po at kapos na po kami sa oras. Siguro po sa may mga katanungan, may mga inquiries, Sir Edgar, saan po sila maaaring makipag-usap or paano po? Una sa lahat, walang anuman po. Maraming salamat. Binigyan kami ng pagkakataon na maipaliwanag yung aming produkto, ang Pension Booster. Sa mga katanungan po, bisitahin lang niyo po yung mga social media sites namin. Ang Facebook, pwede rin kayong bumisita sa kahit saang SSS branch. At malugod po namin sasagutin at mga tanong nyo, tutulungan kayo kung paano magsimula o magpatuloy sa inyong pag-iimpok para sa pagre-retiro. Marami pong salamat, Sir Edgar, sa inyong oras. Ang Senior Vice President and Chief Actuary ng SSS. Magandang hapon po sa inyo. Salamat po. Magandang hapon po. Mga kapatid, salamat po sa inyong pagtutok sa aming programang Sagot Kita. Dito po nagtatapos ang ating isang oras na tanungan at sagutan. Magsama-sama po tayo ulit bukas sa alas 4 ng hapon. Dito sa programang Tulay Nyo sa Serbisyo Publiko. Ako po ang inyong kapatid, Cheryl Cosim. Sagot Kita.